Hi mga kababayan, natutuwa ba kayo? Sa ano, Sultana? Na ang karma po ay totoo? Karma is real. And karma is here. For whom? Kanino pa? E di ko'y digong nyo. Paano natin nasabi? Naku mga kababayan, sunod-sunod, no? Sunod-sunod na kamalasan sa mga Duterte. Napapanahon na kaya? Or masyado namang delayed? Nagbabayad na ba sila ng kanilang mga pagkakautang sa madla at sa mga biktima? Alin ba yung una? Yung una kasi yung itong problema kay Sara, yung itong galit ng taong bayan tungkol sa ipinagpipilitang hanggang ngayon ipinagpipilitan pa rin na confidential fund. Tapos, dahil dyan sa confidential fund na yan, at sa katabila ng kanyang bungangang mabaho, nagkakaso tuloy siya. Diba? Kinasuhan siya ni Franz Castro dahil sa kabungangaan niya eh. O ngayon nga, 'di ba, ipinatawag na siya ng ng court ng Quezon City dahil dito sa kaso na isinampa sa kanya ni Franz Castro. Pangalawa, ang OA mo naman, Sultana. Oo nga. Na-OA ako ngayon kasi nga itong nakakatuwa na nangyayari sa pamilya Duterte. Anong pangalawa? 'Di ba itong paglaya ni De Lima? Ito ay isang malaking unos na nagbabadya. Masyado ka namang poetic. Para itong Super Typhoon Yolanda or parang intensity 10 na lindol. Tapos meron pang isang nagbabadya pa. Ito talaga ang talagang intensity. Meron bang ganun? Intensity 12. Itong ICC, oo, malapit na yan. Malapit na. Digong, humanda ka. Digong. Siguro po si Digong inuusig hindi lang ng korte, kundi ng kanyang konsensya. Nakakatulog pa kaya itong matandang to sa gabi? Pinapatulog kaya ito ng kanyang mga biktima ng EJK? Sa totoo lang, baka tinatago lang nila. Baka sa gabi hindi na ito makatulog kasi nakapaligid yung mga multo. Multo ng nakaraan. Masyado namang dramatic.
multo nung mga pinatay mo. Eko, siguro ganun ano, yung mga dumadalaw sa kanya. Siguro pagpatay ng ilaw, ililihis yung kulambo. Teka, nagkukulambo ba siya? Sabihin na natin, kunwari lang, nagkukulambo. Paano kung outside di kulambo? Ay, hindi. Palagay ko, hindi yan outside di kulambo. Nasa loob yan. Kaya nga ililihis natin ang kulambo. Paano kung nayayakap siya ni Hanilet? O, di gagawin nung multo. Hahawiin ni multo yung baraso ni Hanilet. Itatapon nun sa kabila. Paghawi ng kulambo. Digo! Anong ginawa mo sa akin? Sino ka? Nanginginig na tanong ni Digong. Ako, si Kian de los Santos. Di mo ba alam na mayroon akong exam nung araw na yun? Nung gabing yun, ako sana ay magre-review ng aking exam kinabukasan. Pero anong ginawa nung inutusan mong pulis na kasing sama ng iyong kaluluwa? Nakiusap ako, Sir, may exam pa po ako bukas. Mag-aaral pa po ako. Nakinig ba? Kasi ang utos mo, paramihan ng mapapatay. May quota system. The more you kill, the more you get paid. Kaya ngayon, ikaw, Digong, ang sama ng acting mo, Sultana. Hindi ka papasa. Sino pa? Buti na lang itong si Laila de Lima eh. Hindi natuluyan, no? Hindi na tornal. Alam niyo ibig sabihin ng tornal? Naloka. Kasi malakas ang fighting spirit nitong babae na ito eh. Ang laban nito, ni de Lima at ni Duterte. Una, sa 2028, yun ay kung aabot si Sara sa 2028. Baka next year, pumasok na ang ICC. Paano yan, Sara? Akin na lang ang confidential fund. Ha? Hatiyan mo naman ako. Ayaw? Oo nga pala. Gahaman ka nga pala. Hindi ka manghahati. Sige na nga, iyon na lang. Ayoko na ng ganyang pera. Perang galing sa kasamaan. Ngayon, nakikinikitan niyo ba mga kababayan ang mangyayari
sa 2028. Ako parang nakikita ko, ang magtatambal po ay si Laila de Lima at si Riza Ontiveros. Paano mo nasabi, Sultana? Kasi po, si Riza Ontiveros panay ang dikit sa puwet ni de Lima. Di ba? Sino pa bang iba? Hindi naman pwedeng si Lenny. Mahina na si Lenny. Ito mo, wala na nga sa radar eh. Si Riza yan. Kaya panay ang dikit yun eh. Yan ang running mate. Yun eh kung hindi magiging magbarkada si Laila at si Liza. Hindi kaya. Eh kung maging magbarkada si Liza at si Laila, posible kaya na maging running mate ni Laila ay si Martin? Paano si Tulpo? Si Tulpo kasi, di ba yun yung dalahirang butike na nag-expose nung siyam na senador, na nag-expose kung sino ang agreeable na ibalik kay Sara Duterte yung kanyang dirty money. Si Tulpo? Ewan ko ba? Ewan ko ba naman sa mga tanga? Bakit nyo tinatawag na idol yan? Never kong tatawaging idol yan. Pambihira kayo. Pupulot din lang naman kayo ng idol. Si Tulpo pa at si Robin, ano kayo? Ang dapat ninyong idolin, ako. Ano ba yun? Ano ba yung lumabas sa bibig ko? Hindi ko po sinasadya yun, mga kababayan. Bigla na lang lumabas sa bibig ko eh. Forget it. Sino bang magandang idoluhin? Well, the person of the hour is Laila de Lima. Pero, hindi ko pa rin sa totally pwedeng gawing idol. Bakit kamo? Pwede siyang idolin sa lakas ng loob, sa strength in personality, sa kanyang stand sa ilang mga issues. Pero, na-disappoint po kasi ako nung sinabi niya na inalintulad niya ang kanyang sarili kay Ninoy Aquino. Na si Ninoy daw pareho daw sila. Almost 7 years na nakulong dahil sa kanilang ipinaglalaman. So, ina-idolize pala niya si Ninoy Aquino. Kaya dun po ako, 1 point yun na na-disappoint ako sa kanya. Kaya ayoko na. Para pala sa kanya hero, si Ninoy. Well, oo nga pala, kalimutan ko. Dilawan nga pala siya. Pwede ba kayang magsanib puwersa, maging unit team, ang Dilawan at ang Marcos? Posible po. Kasi kung si First Lady Lisa ang magmamando, pwede pong mangyari yun. Ang pagsasanib puwersa, ang bagong unit team. Yung dating unit team biak. Ala, di ba? Right from the very beginning, biak. There was already a chasm. Chasm. Let me check the Mr. Webster. To be sure, fissure na lang. Okay, fissure. Or crack. Dami pang sinasabi, mga highfalutin terminologies. Crack lang pala. I'm just
just wondering na kung ito po ang magiging name of the game ni First Lady Liza Marcos. Pwede yun. Kaysa naman si Tulpo, no? Ay, di kay Laila na lang ako. Oh, kahit na dilawan, kahit na in-idolize niya si Ninoy. Ngayon puri din naman niya si Bongbong dahil hindi daw nakialam sa pagpapalaya sa kanya. At least, anti-Marcos ba siya? Yung apula kay Marcos? Parang. Pero at least siguro ko naman ngayon makakapag-isip-isip siya na Apolacay was the real hero, not Ninoy. Laila. Pwede, di ba? Pero kung papayag si Risa, baka maging oposisyon tuloy si Risa. Pero yung nakikita ko sa aking bolang kristal na itim, na it is possible, after a while, na pwedeng pagtambalin si Laila at si Martin. Laila, Martin. Kung ang masusunod ay si alam niyo na kung sino. That is a possibility, my goodness. Pero, kaysa naman si Rapi Tulpo, wag na to Wag na Kay Laila na lang ako, kaysa kay Rapi Tulpo. Mas magandang pair yun. Pero parang hindi yun gugustuhin ng ilang dilawan, ng mga insurekto. Bahala kayo. Pero kung para sa bayan ba tayo, kung makakabuti ba sa bayan, bakit hindi? Di ba mga kababayan? Yan na lang po muna po kasi parang gutom lang ata to Makapagkape na nga muna. Minsan-minsan lang tayo magluka-lukahan. Gusto nyo ba magluka-lukahan tayo minsan? Okay. Thank you for watching and I'll see you in my next luka-lukahan vlog. Peace.